Emiginan mo, may isang hero na tinawag para iligtas ang mundo, pero ang gusto lang talaga niya ay magkaroon ng payapang buhay, habang nag-aalaga siya ng kanyang maliit na farm. Sa kabilang banda ang sobrang sexy na Demon Queen ay unti-unting nasakop ang buong mundo, pinagsama-sama ang lahat ng lahi sa ilalim ng kanyang pamumuno. At dahil walang laban sa kanya, ang mga tao ay naging alipin niya ang mga ito at bandang huli ay pati sila ay naging kontra na sa hero. Lahat ng ito'y nangyayari habang ang legendary hero ay tahimik na namumuhay sa kanyang farm. Ang problema, gusto ng Demon Queen na talunin ang hero para patunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang. Kaya't ginawa niya ang lahat para hanapin ang legendary hero. Pero ang mahanap siya ay hindi kasing dali ng kanyang inaasahan. Sa mundong ito, may iba't ibang lahi, mula sa simpleng tao hanggang sa mga legendary dragons at lahat ng nasa pagitan ng ming ito. Ngayon, ang lahat ng lahi ay nasa digmaan laban sa isang reyna ng mga demonyo. At kahit pa nagsama-sama ang lahat ng lahi laban sa kanya, ay madaling sinisira ng hukbo ng demonyo ang lahat. Dahil sa tindi ng pagkatalo, nagsimulang sumuko ang mga tao, at nagkaroon ng mga rebelyon. Dito pumasok si Elizabeth, ang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan, at naging pinuno ng mundo at lahat ng lahi. Habang nasa kanyang trono siya, ang isang pari ay nagsabi sa kanya, "Elizabeth, huwag mong isipin na panalo ka na. Sa hinaharap, darating ang aming hero at tuluyan kang matatalo." Sa sandaling ito ay isa sa mga tauhan niya, isang taong sinanay para maging hero ngunit nagtraidor sa sangkatauhan, ang sumipa sa pari at sinabihang respetuhin ang reyna. Ang tauhang ito, na ngayon ay nasa anyong demonyo, ay lumapit sa pari para patayin ito, ngunit pinatigil siya ng reyna. Tinanong niya ang pari, "Ano itong sinasabi mo tungkol sa hero at propesya na magtatapos sa akin? Ipaliwanag mo, o ipaparanas ko sa iyo ang higit pa sa kamatayan." Ipinaliwanag ng pari na ayon sa propesya, kapag lumabas ang isang hero at hinugot ang espada mula sa lupa, iyon ang araw na mawawasak ang lahi ng mga demonyo at babawiin ng sangkatauhan ang mundo. Nasa Central Hall ang espada, kaya pumunta doon si Elizabeth at tinitigan ito. Tinanong niya, "Kapag hinugot ito ng mandirigma, mamamatay ako." Interesante, tingnan natin kung kailan mangyayari iyon. Kasunod nito ay pinaghanda niya ang buong hukbo para sa pagdating ng tinatawag na Great Hero. Isang taon ang lumipas, tapos 2, 3, 4, ngunit walang dumating. Lumipas ang 15 taon at wala nang sinuman ang nagbabantay sa pintuan ng kastilyo. Dumating na ang panahon na ang buhay sa lungsod ay bumalik na sa normal, lahat ng lahi ay namumuhay ng mapayapa, trolls, lizards, humans, elves, lahat ay nagkakasundo. Dahil dito, halos walang may gusto na bumalik pa ang hero. Alam nilang kapag bumalik ang hero, magkakaroon ulit ng digmaan, maraming mamamatay, at kailangan nilang muling itayo ang buong imperyo. Samantala sa hall, nagtanong si Elizabeth, "May balita ba tungkol sa hayop na ito na hindi pa rin dumarating para patayin ako?" Ang elf ay nagsabi na kinausap na niya ang lahat ng puno, halaman, at insekto sa buong planeta, pero walang nakakaalam kung nasaan ang tinatawag na hero. Ang dwarf naman ay nagsabing bobo siya at walang makuhang impormasyon, pero mula sa lahat ng weapon shops at pandayan sa mundo, wala rin nakarinig tungkol sa hero. Ang traidor na ngayon ay kumakatawan sa lahi ng tao ay nagsabing hindi na rin ito mahalaga. Malamang, wala nang laban ang hero laban sa reyna. Pero binalaan siya ng matapang na demonyo na huwag masyadong magsalita tungkol dito, dahil hindi natatakot ang reyna sa propesya, gusto niya itong mangyari para mapatunayan na kaya niyang talunin ang hero. Nagtatalo-talo ang mga tauhan niya, at sa gitna ng usapan, pumasok ang lalaking unang nagsabi sa reyna na darating ang hero para patayin siya, dala ang karatula ng Anti-Hero Arrival Association. Galit na hinawakan siya ng reyna gamit ang kanyang kamay ng kadiliman at tinanong, "Hindi mo ba sinabi na darating ang hero ng propesya at huhugutan ang espada? Nasaan na siya?" Ang pinaka-loyal na tagahanga niya ay nagsabing napakalakas niya kaya nabigo ang propesya na maganap dahil hindi nakagawa ang sangkatauhan ng nilalang na kasing lakas niya. Sumang-ayon naman ang isang tauhan niya,
Tama ka, aking dakilang Reyna. Wala ka nang dapat alalahanin sa hero na iyon, wala siyang laban. Pero sinampal siya ng makapal na buntot ng Reyna. Itinulak ng Reyna ang pari sa pader at sinabing, nasaan ang demonyong hero na ito? Narating ko na ang tuktok ng mundo pero kailangan ko siyang patayin, kung hindi, iisipin ng lahat na natatakot ako sa Propecia. Nasaan siya? Sinabi ng isa sa mga tauhan niyang si Shin na pinag-aralan niya ang lahat ng kapangyarihan ng planetang ito para matutunan ang magic ng katapusan ng mundo, para lang labanan ang hero. Ngunit nasaan siya? Tinitigan ng Reyna ang espada at sinabi, okay, dahil hindi ka pumunta sa akin, ako na ang pupunta sa'yo. Sinubukan niyang hilahin ang espada. Ngunit nagsimulang matakot ang lahat ng nanunood, sinasabing, huwag mong gawin yan, mahal na Reyna, mamamatay ka. Ang espada ay ginawa para patayin ka. Habang ginagawa naman ito ng Reyna ay naglabasan ng enerhiya sa buong lugar. Pawis na pawis siya at lahat ay napapalipad, pilit na pinuprotektahan ang sarili. Ginamit ng Reyna ang isa pang alon ng kapangyarihan at sinira ang buong kastilyo. Gayunpaman, nahugot niya ang espada ng Propecia, na sinasabing tanging ang hero lamang ang makakagawa noon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya kung kanino tinatawag ang espada, at sinundan ng kanyang paningin ang isang maliit na bahay, isang maliit na farm sa gitna ng kawalan. At sinabi niya, dito ka pala nagtatago. Kasunod nito gumamit siya ng force teleportation. Ang mga tauhan niya ay nakiusap, mahal na Reyna, huwag kang pumunta, payagan mo akong maglingkod sa tabi mo. Ngunit ang lahat ng kanyang sinabi ay wala ng silbi dahil nawala na doon ang Reyna. Sa isang maliit na farmhouse, may isang lalaking tahimik na nag-aalaga ng bukid. Suot ang kanyang straw hat, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo at sinasabing, napakapayapa ng ganitong buhay. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang legendary hero. Dito nakikita natin kung paano ang buhay niya bago siya ma-reincarnate. Isa siyang tao na nagtatrabaho buong araw, wala halos hilig sa anumang bagay. Hindi siya naglalaro ng video games, hindi nagbabasa. Ang tanging hilig niya ay manood ng farming sa YouTube habang papunta sa trabaho. Lagi niyang iniisip, kung pwede lang akong mabuhay ng ganito, nagtatanim lang at walang alalahanin, ang sarap siguro. At pagkatapos, siya ay napunta sa mundong ito. Tinuruan siya ng beginner system kung paano gumawa ng mga basic na bagay para mabuhay, tulad ng paggamit ng ilang sandata at pangangaso, at nagustuhan niya ito. Ito ang buhay ng magsasaka na lagi niyang pinapangarap. Pero pagkalipas ng ilang panahon ay binati siya ng system, congratulations hero, natapos mo na ang beginner stage. Pwede mo nang simulan ang iyong adventure. Pero naisip niya, bakit ko sisimulan ang adventure kung napakapayapa dito sa aking farm? Wala ako sa mood. Ipinaliwanag naman ng system, pagkalabas mo sa beginner village, makakasalamuha mo ang maraming tao sa mundong ito. Matututo ka ng maraming kasanayan at magic. Matututo ka ng swordsmanship at magiging mas malakas, at kapag naging legendary hero ka na, papatayin mo ang Demon Queen. Kaya please lang simulan mo na ang iyong adventure. Ngunit ang iniisip niya, hindi ako interesado na patayin ang Demon Queen. Hayaan mo na siya, gusto ko lang manatili dito at mamuhay ng payapa. Ngunit patuloy na nagpupumilit ang system, hindi pwede yan. Pinapatay ng Demon Queen ang lahat. Please start the adventure. Start adventure. Araw-araw, ini-spam ito ng system sa protagonist, pero kalaunan, napagtanto niyang bukod sa reklamo, wala namang magagawa ang system. Kaya't nagpasya siyang manatili na lang doon magpakailanman. Dahil nasa beginner village ang hero, may protection ang lugar para sa kanyang survival sa simula, kaya hindi ito madaling matagpuan, at ang oras doon ay dumadaloy ng iba upang matulungan siyang mag-evolve. Mahahaba ang mga araw, kaya pwede siyang magtanim, mangaso, magpanday, at mag-meditate sa iisang araw. Siguradong wala pa siyang naiintindihan tungkol sa mga espada at magic, pero hindi mahalaga iyon. Wala rin siyang balak umalis, masaya na siya sa simpleng buhay bilang isang magsasaka, napakapayapa.
Pero isang araw, nagalit ang system at nagsimulang murahin siya, sinasabing puro pang magsasakang items lang ang pinagpapalit niya ng points at kahihiyan iyon sa system. Isang kahihiyan para sa system na dinala siya doon para patayin ang Demon Queen. Dahil dito, bumagsak at sumabog ang system. Simula noon, hindi na siya nakatanggap ng kahit anong mensahe, at naging mas payapa pa ang buhay niya. Isang araw, habang nag-aani siya, sinabi niya, oras na para kumain, pero napansin niyang nakalimutan niya ang maliit niyang palakol sa kagubatan, kaya't kailangan niyang bumalik. Ngunit biglang nagdilim ang kalangitan at tila nag-iipon ng enerhiya. Naisip ng protagonist, oh no, ngayon pa. Sa kabilang dako, lumitaw sa langit ang reyna at sinabi, sa wakas, natagpuan ko na ang legendary hero ng lahat sa Propecia. Nagsimula ng magmadali ang ating hero dahil naiwan niya ang mga damit sa sampayan kasama ang mga isda, at kung umulan, mababasa lahat at masisira. Habang inaalis niya ang mga damit mula sa sampayan, nakahinga siya ng maluwag, salamat, at dumating ako sa tamang oras. Kung umulan, mababasa ang mga isda ko, pati mga damit, wala na akong maisusuot bukas. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumahol ang kanyang mechanical dog. Sinabi ng protagonist sa aso na pumasok na dahil uulan, pero itinuro ng aso na tumangala siya. Naisip ng hero, ano yung bagay na yan sa itaas? Narinig ito ng reyna at nairita, anong ibig mong sabihin sa pagtawag sa akin na bagay? Napansin ng hero na nagagalit na siya kaya't nag-apologize, pasensya na, hindi ko kasi makita ng maayos, medyo malayo ka. Nagpa siya ang reyna na alamin kung siya nga ba ang hero at may ipinadala siyang bagay papunta sa kanya. Nang makarating ito sa kanyang tabi, lumapit ang espada sa kanya at dumiretso sa kanyang kamay. Kaya't kumpirmado, siya nga ang hero. Sa kabilang banda, natakot ang hero, ayaw niya ang espada na iyon, kaya't sinabi niya, kunin mo to pabalik, ayoko ng bagay na to. Nakita ng reyna na ayaw niya kahit ang espada, kaya't nagsimula siyang mayrita, iniisip kung tinatago ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, kaya sinabi niya, ako si Elizabeth, ang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan. Wawasakin kita. Nanginginig sa takot ang protagonist at naiinis dahil sinabi ng system na imposible siyang mahanap doon. Ang aso naman ay patuloy na tumatahol sa Demon Queen, at sa wakas, naintindihan ng protagonist na ayon sa loika ng Propecia, hindi maiiwasan na magkikita sila isang araw. Kaya wala nang masyadong masasabi pa, binitiwan niya ang espada at bumalik sa bahay. Parang tinanggap na ang kanyang kapalaran, mamamatay din naman ako, kaya't mamamatay na lang ako ng payapa dito sa bahay. Wala naman akong alam sa espada, wala rin akong magic, kaya't hihiga na lang ako sa kama at magpapasabog. Pero mula sa pananaw ng reyna, iba ang kanyang interpretasyon. Para sa kanya, sinabi ng hero na hindi na niya kailangan pang ipagtanggol ang bahay, dahil sapat na ang kanyang maliit na aso, at dapat siyang lumaban ng buong lakas. Siyempre, hindi nagustuhan ng reyna iyon, ang yabang ng hero na ito. Agad niyang pinadala ang isang bungkos ng mga meteor patungo sa bahay, pero sinimulan ng aso ang kalkulasyon ng kanyang kapangyarihan. Nagpanday siya ng isang missile barrage at pinaputok ito papunta sa reyna, at lahat ng ipinadala ng reyna ay napigilan. Habang nakikita ito ng reyna, iniisip niya, hindi ko inaasahan na ang dakilang hero ng mga alamat ay magiging ganito kayabang. Talaga bang aasa ka sa isang advanced magical tool na may sariling kaisipan? Pero sa aking presensya, lahat ay mababa. Biglang naging kulay ube ang langit, at naghanda siya ng isang napakalakas na kapangyarihan, sinasabi, pagod na akong maglaro. Ngunit muling ginawa ng aso ang kalkulasyon, nag-imbento ng isang itim na bola, at ipinadala ito patungo sa kapangyarihan ng reyna. Sinabi ng reyna na tumigil ang aso sa pagsuway, dahil ang kapangyarihan na iyon ay para sirain ang buong kontinente, pero nang ang itim na bola ay damaykit sa kapangyarihan, ito ay naging isang black hole at inabsorb ang lahat ng kapangyarihan ng reyna, na agad nawala. Tinitingnan ng reyna ang bahay, naguguluhan siya, ano nangyari sa magic ko? Ano ang ginawa niya? Sa loob ng bahay, ang protagonist ay nakahiga lang sa kama,
hinihintay ang kanyang kamatayan. Ang reyna naman ay bumaba mula sa langit para labanan ang aso. Mukhang minamaliit kita, hindi ba? Pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan, sinasabing, ngayon ay magiging 100% na. Muling naghanda ang aso ng kanyang missiles, at isang malaking pagsabog ang naganap. Samantala, ang protagonist ay tulog na tulog. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising siya, nagtataka, patay na ba ako? Anong nangyayari? Nasa bahay pa rin ako. Tingnan ko nga sa labas. Nag-aalangan siyang buksan ang pinto dahil natatakot siyang makita ang reyna doon na handa na siyang patayin. Kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at naroon ang reyna, hawak ang maliit na aso na wasak na wasak. Tinawag ng protagonist ang pangalan ng aso, Wuikai, at sa pang-aasar na tono, sinabi ng reyna, pasensya na, pero kinailangan kong wasakin ng tuluyan ang magic tool na ipinagmamalaki mo. Takot na takot ang protagonist at sinabing, pwede bang mag-usap muna tayo, reyna? Sumagot ang reyna, syempre, pagkatapos kitang patayin. Pero sa loob niya, iniisip niya, napaka-unbelievable ng sitwasyon na ito. Paano nagawa ng magic tool na iyon na ipagamit sa akin ang buong kapangyarihan ko? Ito na ba ang katapusan ko? Kasunod nito ay bigla siyang nahimite, bumagsak ng diretsyo sa lupa. Nagmadali ang hero na tulungan siya, tinatanong kung okay lang ba siya. Nagsimula nang mawala ang armor ng reyna, na pinapanatili ng magic. Unti-unting naglaho ang lahat ng bumabalot sa kanya, at syempre, nagkaroon ng nosebleed ang ating bida, dahil wala pa siyang karanasan sa mga ganitong bagay. Pagkalipas ng ilang oras, gabi na, at nagising si Queen Elizabeth sa kama na may poso sa kanyang mga kamay. Nang mapansin niya ito, naisip niya, putik, paano nangyari ito? Ako, ang legendary Queen Elizabeth, ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang, ay natalo ng ganito kadali. At ang pinakamasama pa, imbes na patayin ako, pinili niyang ikulong ako. Marahil ay ginawa niya lang ito para ipakita sa akin ang kanyang kapangyarihan, kasunod nito ay sinubukan niyang palayain ang sarili pero hindi niya magawa, kaya't naisip niya, buweset, isa na namang legendary level tool na hindi ko pa narinig. Ilang kapangyarihan pa kaya ang tinatago ng hero na ito mula sa akin. Napatingin siya sa paligid at nakita ang mga chess pieces at baraha. Naisip niya, hindi ko pa nakita ang mga ito dito. Mukhang mas traidor ang hero na ito kaysa sa inaakala ko. Talagang minaliit ko siya. Sa sandaling iyon, pumasok ang ating hero sa silid na may dalang merienda sa kamay. Tumingin sa kanya ang reyna at sinabi, sige, kung gusto mo akong patayin, pero huwag mong asahan na magmamakaawa ako para sa aking buhay. Pero ang iniisip lang ng ating protagonist ay, nakakairita talaga ang reyna na ito, sobrang lakas niya. Ito lang ang tanging paraan ko para mabuhay. Kaya't sinabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Itong mga posas na inilagay ko sayo ay precaution lang dahil natatakot ako sayo, napakahusay mo. Medyo nalito ang reyna, iniisip na siya ay minamaliit. Sinabi ng hero, sa tingin ko, mayroon tayong hindi pagkakaintindihan. Tatanggalin ko na itong mga posas para makapag-usap tayo ng maayos, okay. Pero sa pananaw ng reyna, iba ang kanyang interpretasyon, pasensya na kung hindi mo napansin mula pa noong simula ang pagkakaiba sa pagitan natin, naniniwala ka na sapat na ang lakas mo para hamanin ang hero. Okay, papakawalan kita dito para mapagtanto mo na wala kang magagawa, at susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Naisip ng reyna, ang bastos na ito, paano niya nagawang takutin ang Demon Queen? Sinabi ng hero, ayos na, tinanggal ko na ang mga posas mo para ipakita sa'yo na wala akong magagawa laban sa'yo. Gets mo, mag-usap na tayo. Naiinis ang reyna, buweset talaga, sobrang minaliit ko siya. Kahit gaano ako kalakas, kailangan ko ring malaman kung kailan susuko. Pero pagbabayaran ko siya ng mahal sa kay-abangan niyang ito sa hinaharap. Umalis na ang protagonist sa silid na nanginginig at sinabi, magpahinga ka na ngayon. Biglang binaling ng hero ang kanyang atensyon at sinabi sa atin, siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ko pinatay ang Demon Queen,
pero nabasa ko sa mga libro ng mundong ito na sobrang karaniwan para sa Demon Queen na agad na magbalik buhay pagkatapos mamatay. Kaya kung papatayin ko siya, babalik lang siya. Ang tanging paraan para lutisin ang labang ito ay tapusin na ang laban na ito. Hanggat hindi ako banta sa kanya, magiging magkaibigan kami at mamumuhay kami ng masaya magpakailanman. Tumatawa ang hero na parang si Joker, at ang Reyna naman ay nag-iisip, buweset talaga, tumatawa pa rin siya sa harap ko. Kasunod nito ay kinuha ng protagonist ang maliit na aso at sinabing, "Hoy, buddy, ayos ka lang ba?" Nakita ng Reyna ang sitwasyon at sinabi, ito ba ang pinakamakapangyarihan mong magic tool? Iniisip ng hero, hindi naman ito eksaktong magic tool, isang maliit lang na imbensyon na ginawa ko noong medyo naboboring ako. Ngunit sa huli ay sinabi rin niya, oo, pwede mong sabihin na isa ito sa mga huling bagay na na-develop ko. Ngumiti ng bahagya ang Reyna at iniisip, perfect, ito na ang pagkakataon. Nakalimutan niya ang pagkatanggal ng mga pusos, pinayagan niya akong gamitin ang aking lihim na abyss magic at agad na makarecover. Ngayon na wala ng proteksyon ng iyong robot, nasa aking pabor na ang laban. Panahon na para patayin ka. Handa na siyang umatake at sinabi, pasensya na sa pagkasira ng mga bagay mo, dakilang hero. Pero sinagot siya ng hero, relax, ayos lang, nandito pa naman ang memory card niya. Naisip ng Reyna, ito na ang tamang pagkakataon. Tatapusin ko na ang hero ng mga alamat ngayon, ngunit sinabi ng hero, buti na lang may 6 pa akong ganitong katawan na nakahanda, kaya't huwag kang mag-alala tungkol doon, Reyna. Hindi na nakapagsalita ang Reyna matapos makita ang mga robot na aso. Kasunod nito ay inilagay na ng hero ang memory card, at muling nabuhay ang maliit na aso, masayang tumatalon. Sinabi pa ng hero, gusto ko rin namang may kasama, pero minsan sobrang magulo sila kaya't isa lang ang iniiwan kong naka-activate. Sa pananaw ng Reyna, lahat ng ito ay isang plano para mapahiya siya. Nakita niya ang distorted na ngiti ng hero, at agad na bumagsak siya sa kama, hindi maintindihan ang nangyayari. Walang paraan, imposible ito.